Today is the day na madidischarge na si Bunso, kaya eto yung paregalo ko sa kanya para iwas stress. Pina-experience ko siyang mag-check-in sa hotel bago kami totally uuwi. At dahil alam kong nakakalurky talaga magstay ng hospital at nakakalurky din ang pagod sa pagbabantay, pag-aasikaso and all, kaya naisip kong mag-check-in ang whole team Wear Me. Sana all! Sana all! At sa nakikita nyo, wala kaming dalang sasakyan kasi nga kanya-kanyang lakad ang lahat para matapos na talaga at ma-discharge na si Bunso. Bago pa nga ako pumunta ng hospital, pina-check-in ko muna dito si Macy at si Nani. Para din naman ma-feel nilang kadayawan kasi kahit taga Davao kami guys, minsan na kami talaga nakakaabil ng ganyan. Or gumagala sa mga event kasi talagang nakakapagod siya. And to my surprise, ang binigay na room is connecting room 1 standard room and 1 executive room. Thank you Panorama Summit Hotel, talagang hindi ko in-expect to. So eto na room guys, ang room para kay Bunso. This is the standard room and ayan, quick tour lang muna tayo dun sa kabila naman yung sa amin. At eto naman ang kanyang banyo. For the standard room, wala lang siyang hot and cold shower pero wala namang problema kasi meron naman sa amin. If you're planning to stay here, I suggest to book an executive room just like this. Very spacious, may minibar, weighing scale, security deposit box, hair dryer, may sofa, flat screen TV, and bathrobe para madam ang peg. And of course, I'm gonna show you the bathroom. Kompleto, may toiletries, towel, hand towel, face towel, and the bathtub. And of course, mas nag-enjoy ako sa hot and cold shower. Ganun talaga ginagawa ko guys kapag nagsistay ako ng hotel, nagmo-moment talaga ako sa hot and cold shower. And syempre, ang pinakaabangan ng pinakamamahal ko ay ang pool time. Hindi kayang lakarin girl, kaya kailangang sumakay dito. Their pool is located at the back of the hotel, beside parking area in case puno na yung sa harapan. And as you can see, solong-solo nila Macy ang pool dito. And while letting them enjoying the pool, eto, dumaretso na kagad ako sa ospital. After ko mag-withdraw para bayaran yung remaining balance ni Bunso. From 111k plus down to 52k na lang yung na-cash out ko. Wow! Iwan mo ang anak ko. Iwan mo ang anak ko. And while waiting here sa billing station, ayan, ganyan karami yung iinumin niyang gamot. Actually, kulang pa yan. As much as possible, guys, iwasan natin magkasakit kasi bilang na lang ang budget sa ating government assistance. Talo talaga walang pera kapag nagkasakit ka. At dahil fighter si Bunso, eto kaagad ang pinabugad ko sa kanya, of course. Para ma-distress lahat ng pinagkakastressan niya. At ayan, pinawelcome po pa nga lahat ng mga prutas, charis. Preparation nila yan para sa kadayawan. And of course, kahit mag-check-in tayo, for the life pa rin tayo. Kaya pinadala ko sila ng mga kagamitang pandagat. At hindi naman halatang excited si Bunso kasi tingnan niyo naman yung labi niya, puwang-puwa ulit. Happy na din si Macy kasi after ilang days nakita na niya ulit yung tita Mariel niya. At dahil hindi nga kami kasya, nag-extra bed na lang si Nani Maricel. And ayan, for the bonding ulit kami dito. Tingnan niyo talaga itong isa, napakakulit talaga. Kinabukasan sumilip nga ako kung anong view meron kami dito. At ayan, kitang-kita pala namin yung sasakyan namin. At dahil medyo late na kami nagising, ayan, bababa kaming lahat para mag-breakfast. Hanggang 10 AM lang yung breakfast at buti na lang talaga nakahabol pa kami. Halos wala na nga kaming naabutan pero nirefill lang nila nito nung lumating kami. At since hindi rin naman kami talaga mahilig mag-rice sa morning, so more on tinapay at coffee kami. Pero ako, syempre sa sobrang pagod, dinaluan ko din ng kanin. Hindi na rin kami masyadong nagtagal dito para may isang oras pa pwede maligo si Mrs. sa swimming pool. Kasi first day din to ng class niya at baka malate pa siya. Tingnan nyo naman si Madam Bulilit dito. Wow! Akala mo naman kung sino makapag-cross hand. Ang daming alam mag-elevator ha. Smart kid talaga tong batang to pero usog kasi hindi namin siya tinuruan paano mag-operate pero my God, na-absorb ka agad niya. Sa pag-o-observe lang. At ayan, eto, excited na siya sa kanyang school. Hindi ko na muna siya matid kasi may event pa yung mami niya. At ayun na nga sila, sumabay na nga si Jay para mag-pack ng mga checkout kagabi sa live. At eto, nakita niya pala ako dito dumungaw sa bintana kaya nagpa-wave-wave by siya. Eto nga, at binilhan ko na din si Bunso ng aircon para dito sa kwarto niya. Sobrang init kasi dito guys. Para talagang comfortable siya sa pagtulog niya. At maraming salamat kay Kuya Armand or also known as Pulong na cousin ko sa pagtulong para mailagay itong aircon na to.